Sa mundo ng structural engineering, kilala si Engineer Bandolph Castoeras bilang lalaking walang inuurungang hamon. Ang kanyang mga gusali ay kilala sa tibay, ngunit sa likod ng kanyang mga blueprint at kalkulasyon, may isang panganib na hindi niya kayang pigilan sa pamamagitan ng matematika. Habang ang kanyang asawang si Ziana ay abala sa pagpapatakbo ng kanyang fashion empire sa ibang bansa, naiiwan si Bandolph sa kanilang malawak na mansyon. Mag-isa, pagod, at bukas sa panganib. Si Luvina, ang kanilang bagong kasambahay, ay hindi lang marunong maglinis ng bahay. Marunong din siyang maglinis ng daan patungo sa puso at kama ng kanyang amo. Alam ni Luvina na ang bawat lalaki, gaano man katatag ang prinsipyo, ay may weak point. At natuklasan niya yon kay Bandolph. Ang paghahanap nito ng kalinga sa mga gabing wala ang asawa. Gabi-gabi, ang mansyon ay nagiging entablado ng panunukso. Isang Luvina na balot ng manipis na sutla. Ang amoy na mapang-akit na pabango at ang mga haplos na tila laso na dahan-dahang nagpapagiba sa pader ng katapatan ni Bandolph. Gagamitin ni Luvina ang lahat mula sa mapupulang labi hanggang sa mga bulong na mapanlinlang upang makuha ang korona ni Ziana. Kaya bang panindigan ng isang engineer ang kanyang sinumpaang katapatan kung ang mismong pundasyon ng kanyang buhay ay unti-unti nang nilalamon ng isang mapanuksong anay? Isang kwento ng pagnanasa, kapangyarihan at ang labanan ng dalawang babae para sa isang lalaking ang tanging hangad ay isang matatag na tahanan. Ang mansyon ng mga Castoeras ay isang obra maestra ng arkitektura at engineering. Bawat sulok nito ay sumasalamin sa talino ni Engineer Bandolph Castoeras. Ngunit sa kabila ng kinang ng mga crystal chandeliers at kintab ng Italian marble floors, may isang uri ng lamig na nananalaytay sa loob nito. Ang lamig ng pangungulila. Kakaalis lang ni Zenaya patungong Milan para sa isang spring collection launch. Ang bango ng kanyang huling halik ay tila nakakabit pa sa hangin. Ngunit para kay Bandolph, ang 2 linggong pagkakalayo nila ay tila isang dekada. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang bagong anino ang pumasok sa kanyang buhay. Si Luvina. Sa unang tingin, mukhang inosente ang dalaga. Ngunit sa likod ng mga matang tila nangungusap ay may nakatagong apoy ng ambisyon. Habang nakatingin, si Luvina sa malawak na hagdanan ng mansyon, hindi pagkamangha ang nararamdaman niya, kung hindi pag-aari. Dito ako nababagay, bulong ni Luvina sa sarili habang hinahaplos ang mahogany railing. Hindi sa isang masikip na apartment, kundi sa isang palasyo. Kinagabihan, habang abala si Bandolph sa kanyang study room na napapalibutan ng mga stress strain, diagrams at structural models, nagsimulang kumilos ang anay sa loob ng bahay. Nasa loob ng banyo si Luvina. Maingat na naglalagay ng makeup. Pinili niyang isang smoky eye look para magmukhang misteryoso at mapang-akit ang kanyang mga mata. Naglagay siya ng blood red lipstick na sadyang pampakintab para magmukhang basang-basa ang kanyang mga labi. Pagkatapos, sinuot niya ang kanyang sandata, isang kulay ube na silk nightgown. Ang tela nito ay kasing nipis ng sapot ng gagamba. Bumabakat sa bawat kurba ng kanyang katawan sa tuwing tatamaan ng liwanag. Kumuha siya ng isang basong gatas at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ni Bandolph. Hindi siya kumatok ng malakas. Sapat na ang isang marahang kaluskos para makuha ang atensyon ng lalaki. "Sir Vand?"
Naalala ko po na hindi kayo masyadong kumain kanina. Pinagdalhan ko po kayo ng gatas. Malambing na wika ni Lovina habang dahan-dahan binubuksan ng pinto. Nagangat ng tingin si Bandolph. Bahagyang nagtagal ang kanyang paningin sa figura ni Lovina. Bilang isang engineer, sanay siya sa mga solid structures. Pero sa harap ng babaeng, halos walang itinatago ang suot. Tila nakaramdam siya ng isang uri ng yanig na hindi kayang i-compute ng kanyang seismic analysis. Lovina, bakit ganyan ang suot mo? Seryosong tanong ni Bandolph, bagaman bakas ang panginginig sa kanyang boses. Ay, pasensya na po sir. Masyado po kasing mainit sa kwarto ko. Akala ko po ay natutulog na kayo. Pagsisinungaling ni Lovina, sabay yuko ng bahagya para ilapag ang baso sa mesa. Sinadya niyang lumapit ng gusto para maamoy ni Bandolph ang kanyang jasmine na pabango. Gusto niyo po ba ng masahe? Napansin ko po kanina. Kanina pa kayo nakahawak sa inyong batok. Bago pa makasagot si Bandolph, naramdaman niya ng malalamig at malalambot na daliri ni Lovina sa kanyang balat. Ang bawat haplos ng dalaga ay tila isang pressure point na nagpapabagsak sa kanyang depensa. Lovina, hindi to tama. Mahinang sabi ni Bandolph, ngunit hindi siya gumagalaw. Ano po ang hindi tama, sir? Ang mag-alaga ng taong pagod? Bumulong si Lovina sa mismong tenga ng lalaki. Sapat na para maramdaman nito ang mainit niyang hininga. Hayaan niyo lang ako, sir. Akong bahala sa inyo habang wala si madam. Sa gabing yun, sa loob ng tahimik na mansyon, ang pundasyon ng katapangan ni Bandolph ay nakaramdam ng unang bitak. Isang bitak na handang palakihin ni Lovina hanggang sa gumuho ang lahat. Ang bawat haplos ni Lovina sa balikat ni Bandolph ay tila isang kalkuladong hakbang. Bilang isang engineer, alam ni Bandolph na ang malilit na vibrations ang madalas na nagiging sanhi ng paghina ng isang tulay. At sa sandaling yon, ang bawat dulas ng daliri ni Lovina sa kanyang batok ay nagdudulot ng lindol sa kanyang sistema. Lovina, sapat na yan. Mariing sabi ni Bandolph, bagamat hindi niya magawang alisin ang mga kamay ng dalaga. Sir, masyado kayong seryoso. Ang bakal nga kapag sobrang tindi ng tensyon, napuputol. Paano pa kaya yung tao? Malambing ang boses ni Lovina. Parang isang serenang nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Dahan-dahan na umikot si Lovina patungo sa harap ni Bandolph. Hindi siya lumayo. Sa halip ay mas lalo siyang sumandal sa mahogany desk ng lalaki dahilan upang ang manipis na silk nightgown niya ay bumakat sa kanyang mga hita. Ang liwanag ng desk lamp ay sadyang nagbibigay ng anino sa kanyang mga kurba na tila isang blueprint ng tuksong mahirap i-reject. Sir Vand, nakikita ko sa mga mata ninyo. Pagod kayo, hindi lang sa trabaho, kundi sa pag-iisa. Bulong ni Lovina. Tumingala siya kay Bandolph. Ang kanyang mga labi na pinahiran ng blood red lipstick ay bahagyang nakabukas. Ang mansyong ito ay masyadong malaki para sa isang lalaking tulad niyo na wala namang kasama sa gabi. May asawa ko, Lovina. At alam mong mahal ko si Ziana. Pagtatanggol ni Bandolph, bagamat ang kanyang paningin ay tila pilit na hinihila pababa sa mapuputing balat na nakalantad sa kanyang harapan. Gumisi ng bahagya si Lovina. Alam niyang nagsisimula ng bumigay ang depensa ng kanyang amo. Kinuha niyang baso ng gatas na dinala niya at inabot ito kay Bandolph. Ngunit sinadya niyang pagdaitin ang kanilang mga daliri. Ang pagmamahal ay nasa puso, sir. Pero ang pangangailangan, nasa katawan niyan. At habang wala si Madam Ziana para ibigay ang kailangan niyo, narito ako. Handa ako maging anino niyo sa dilim. Biglang tumunog ang telepono ni Bandolph sa ibabaw ng mesa. Isang video call mula kay Ziana.
Agad na nagising ang diwa ni Bandolph. Parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang muka ng asawa na lumabas sa screen. Luvina, lumabas ka na. Ngayon din. Utos ni Bandolph. Ang boses ay mas matatag na sa pagkakataong ito. Hindi natinag si Luvina. Bago siya tumalikod, dahan-dahan niyang inayos ang buhok ni Bandolph na tila ba isang pag-aari niya ito. Sabi niyo po, sir. Pero tandaan ninyo, ang sutla ay mas masarap sa balat kaysa sa malamig na hangin ng aircon. Nang makalabas si Luvina, huminga ng malalim si Bandolph bago sinagot ang tawag. Honey, are you still working? You look flash. Ayos ka lang ba? Tanong ni Ziana mula sa kabilang linya. Nasa likuran nito ang maliwanag na syudad ng Milan. I'm just tired, Zia. Maraming inaasikaso sa site. Pagsisinungaling ni Bandolph, nakaramdam siya ng matinding guilt nang makitang inosente at masayang mukha ng asawa. Don't overwork yourself, okay? I'll be home in 2 weeks. I bought you something special. I love you, Vand. I love you too, Zia. Pagkababa ng telepono napasandal si Bandolph sa kanyang upuan. Ang amoy ng jasmine ni Luvina ay nananatili pa rin sa silid, tila isang laso na tumatago sa kanyang mga blueprint. Sa kabilang dako, sa labas ng pinto, nakatayo si Luvina habang nakikinig. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. 2 linggo. Bulong ni Luvina. Sapat ng panahon na yon para tuluyan ang gumuhong pundasyon mo, engineer. Maagang nagising ang mansyon, ngunit hindi dahil sa ingin ng trabaho, kundi dahil sa tensyong tila nakakabit sa bawat padar nito. Si Luvina ay maagang nagayos. Hindi ng bahay, kundi ng kanyang sarili. Suot ang kanyang uniformeng sadyang pinatitigasan para bumakat ang kanyang figura. Abala siya sa pag-aayos ng hapagkainan para sa almusal ni Bandolph. Luvina, kanina pa kita napapansin. Bungad ni Nanay Soling, ang mayordomang halos 3 dekada na sa pamilyang Castueras. Ang aga-aga pero ang kapal na ng pinta sa mukha mo. At bakit kailangang nakabuklat ang botones ng uniforme mo? Hindi ganyan ang turo ko sa'yo. Hindi man lang lumingon si Luvina. Nagpatuloy siya sa paglalagay ng mga kobyertos na tila ba isang sining ang bawat galaw niya. Nanay Soleng, sa panahon ngayon, kailangan presentable tayo sa harap ng amo. Isang engineer si Sir Vand. Sanay siya sa mga magagandang tanawin. Ayaw niyo naman siguro na madismaya siya sa itsura ng mga tao sa paligid niya, hindi ba? Huwag mo nga akong madaan-daan sa mga mabulaklak mong salitang bata ka. Nakita kong paglabas mo sa study room kagabi. Mag-ingat ka, Luvina. Ang ahas na nagtatangkang pumulupot sa poste ng bahay na ito ay ako mismong puputol ng ulo. Babala ng matanda bago padabog na pumasok sa kusina. Ngumisi lang si Luvina. Para sa kanya, ang matanda isang static load lamang. Isang bigat na kaya niyang balansihin. Eksaktong bumaba si Bandolph, bihis na para sa pagpunta sa isang construction site. Mukhang hindi to nakatulog ng maayos dahil sa itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Good morning, Sir Vand! Mastiglang bati ni Luvina. Mabilis siyang lumapit at kinuhang laptop bag ng lalaki. Huwag po kayo mag-alala. Pinalakas kong kape niyo ngayon. Alam kong kailangan niyo ng energy para sa mahabang araw. Salamat. Tipid na sagot ni Bandolph. Hindi niya magawang tingnan ng diretsong dalaga. Ang alaala ng kagabi ay tila isang structural defect sa kanyang isipan na pilit niyang itinatama. Habang nagkakape si Bandolph, sinadya ni Luvina na lumapit para ayusin ang kanyang kurbata. Sir, nakatabingi po ng bahagya. Hayaan niyo na ako. Naramdaman ni Bandolph ang init ng mga daliri ni Luvina sa kanyang leeg. Ang amoy ng jasmine ay muling sumalakay sa kanyang diwa. Sa pagkakataong ito, hindi lang haplos ang ginawa ni Luvina. Dinikit niya ng bahagya ang kanyang katawan sa braso ni engineer habang kunwari seryoso sa pag-aayos. Biglang tumunog ang telepono ni Bandolph sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Ziana. Honey, I sent you a surprise gift. It should arrive this morning. I miss you.
Mabilis na lumayo si Lovina nang mapansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Bandolph. May problema po ba, sir? Wala, mauna na ako. Malamig na sabi ni Bandolph. Kinuha niyang kanyang gamit at halos tumakbo palabas ng mansyon. Naiwang mag-isa si Lovina sa dining room. Napansin niyang niiwang handkerchief ni Bandolph sa upuan. Kinuha niya ito at dahan-dahang nilapit sa kanyang ilong. Nilalanghap ang amoy ng pabango ng lalaki. Isang regalo ha? Bulong ni Lovina. Tignan natin kung ang regalong darating ang mas magpapasaya sa'yo o ang sorpresa na inihanda ko para sa pagbabalik ng asawa mo. Naglakad si Lovina patungo sa malawak na salamin sa sala. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Alam niya na nagsisimula ng vibration sa pundasyon ni Bandolph. Kailangan na lang niya ng isang malakas na tulak para tuluyan itong gumuho. Ang hapon sa mansyon ng mga kastaweras ay nababalot ng nakakabinging katahimikan. Si Nanay Soleng ay nagtungo sa palengke upang mamili ng mga sangkap para sa hapunan. Kaya't naiwan si Lovina na may malayang pagkakataon na gumalaw. Para kay Lovina, ang bawat minutong walang matanda ay isang gintong pagkakataon upang muling maglatag ng bitag. Kakarating lang ni Bandolph mula sa site. Baka sa kanyang mukhang matinding pagod. Ang kanyang puting polo ay may konting mantsa ng alikabok at ang kanyang buhok ay tila ginulo ng hangin at init. Agad siyang dumiretso sa kanyang study room upang ayusin ang ilang billing statements at technical specifications na kailangang ipasa kinabukasan. Sir Vand, mukhang pagod na pagod po kayo. Bungad ni Lovina habang dahan-dahang binubuksan ang pintuan. Hindi tulad ng dati, wala siyang dalang tray ng pagkain o inumin. Sa pagkakataong ito, ang dala niya ay ang kanyang sarili. Suot ni Lovina ang isang uniformeng sadyang pinatulas niya sa bewang at ang 3 butones sa itaas ay hindi nakasara, sapat na upang ipakitang kinang ng kanyang balat na pinahiran ng shimmering oil. Lovina, kailangan ko nakatahimikan. Marami akong ginagawa. Walang ganang sabi ni Bandolph nang hindi tumitingin. Yun nga po ang pinunta ko dito, sir. Gusto ko kayong bigyan ng katahimikan at ginhawa. Lumapit si Lovina sa likuran ni Bandolph. Ang mga balikat niyo, sir, parang baka na kinakalawang sa tigas. Kailangan niyo ng langis para lumambot. Bago pa makatutol si Bandolph, naramdaman na niyang malalambot na palad ni Lovina na may dalang mainit na massage oil. Ang amoy ng vanilla ay agad na humalo sa amoy ng lumang papel at kape sa loob ng silid. Lovina, sabi ko. Shh! Sir, sandali lang to. Isipin niyo na lang na bahagi ito ng maintenance ng inyong katawan. Hindi ba't pati ang mga makina sa site ninyo ay kailangang i-refine? Malambing na bulong ni Lovina. Dahan-dahan niyang minasahe ni Lovina ang leeg at balikat ni Bandolph. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip, humahanap ng mga pressure points na nagpapakawala ng tensyon sa katawan ng lalaki. Napapikit si Bandolph. Sa gitna ng pagod, ang haplos ni Lovina ay tila isang oasis sa gitna ng disyerto. Sir, bulong ulit ni Lovina. Mas malapit na ngayon sa kanyang tenga. Bakit po kayo nagtsatsaga sa trabahong ganito? Napakayaman niyo na po, pero bakit parang may kulang pa rin? Ang trabaho kong pundasyon ng buhay namin ni Ziana, Lovina. Sagot ni Bandolph. Ang kanyang boses ay tila bumibigay na sa kasarapan ng masahe. Pundasyon? Laging pundasyon? Mahinang tawa ni Lovina. Perong pundasyon, sir. Naluluma rin. Minsan, kailangan ng bagong disenyo. Isang disenyo na hindi lang matibay, kundi mainit at malambot. Sa mga sandaling yun, dahan-dahang ibinaba ni Lovina ang kanyang mga kamay mula sa balikat ni Bandolph. Patungo sa dibdib nito, naramdaman niyang mabilis na pagtibok ng puso ni engineer. Alam ni Lovina na sa sandaling ito, ang lohika ng isang engineer ay unti-unti nang nilalamon ng emosyon ng isang lalaki. Biglang may nahulog na pluma sa sahig. Yumuko si Lovina para kunin to. Sadyang dinikit ang kanyang katawan sa binti ni Bandolph. Nang magangat siya ng tingin, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Napakalapit
Ang mga labi ni Lovina ay bahagyang nakabukas, tila nag-aanyaya ng isang kasalanan hindi na mabubura ng anumang calculation. Sir, huling bulong ni Lovina bago niya dahan-dahan na hinawakan ng kamay ni Bandolph at ipinatong to sa kanyang sariling hita. Naniga si Bandolph, alam ng ito ng huling harang. Kapag hindi siya lumayo ngayon, tuluyan ang guguhong pader na 7 taon niyang itinayo para sa katapatan nila ni Thiana. Ang langit sa labas ng mansyon ay tila nagagalit. Ang bawat kidlat ng muguhit sa dilim ay sinusundan ng dagundong ng kulog na nagpapanginig sa mga malalaking bintanang gawa sa tempered glass. Sa loob ng kanyang silid, hindi mapakali si Bandolph. Kanina pa siya nakahiga, ngunit ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila paulit-ulit na paalala ng haplos ni Lovina kanina sa kanyang study. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang mansyon ay nilamon ng kabuang kadiliman. Sektor ng kuryente, baka may natumbang puno sa labas, bulong ni Bandolph sa sarili. Akmang kukunin niya ang kanyang flashlight nang makarinig siya ng marahang katok sa kanyang pinto. Sir Van, sir, natatakot po ako. Ang boses ni Lovina ay nanginginig. Tila isang bata na humihingi ng saklolo. Binuksan ni Bandolph ang pinto. Sa tulong ng liwanag ng kidlat, nakita niya si Lovina na nakatayo sa labas, suot nitong isang manipis na white silk kamisol. Dahil sa lamig ng aircon na naiwan sa pasilyo, bakas na bakas ang epekto ng lamig sa kanyang katawan. Yakap-yakap niyang kanyang sarili habang may hawak na isang kandila. Lovina, bakit hindi ka pumunta kay Nanay Soleng? Tanong ni Bandolph, pilit na pinapatatag ang boses sa gitna ng dilim. Tulog na po si Nanay. Ayaw ko na siyang mabulabog, sir. Ang lakas po ng kulog. Hindi ko po kaya mag-isa sa kwarto ko. Lumapit si Lovina. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Pwede po ba? Pwede po ba na dito muna ako sa tabi ninyo hanggang sa tumigil ang ulan? Huminga ng malalim si Bandolph. Bilang isang lalaki, alam niyang mapanganib ang sitwasyon. Pero bilang isang engineer, minsan ay kailangan mong harapin ang vulnerability ng isang struktura. Sige, pumasok ka na muna. Maupo ka sa sofa. Pumasok si Lovina, ngunit hindi siya naupo sa sofa. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanyang muka, nagbibigay ng isang misteryoso at mapanaksong aura. Sir, ang lamig po. Bulong ni Lovina. Umupo siya sa dulo ng kama ni Bandolph. Ang swerteng Madam Thinaya. Sa bawat gabi na ganito, meron siyang matikas at matatag na engineer na iyakap sa kanya. Lovina, huwag mo nang banggitin si Sienna. Pigil ni Bandolph, ang kanyang puso'y tumitibok na parang isang jackhammer sa bilis. Bakit po? Kasi nasasaktan kayo na wala siya? O dahil nararamdaman niyo na mas gusto niyong init na hatid ko ngayon? Dahan-dahan na gumapang si Lovina patungo sa kinaroonan ni Bandolph. Isang malakas na kulog ang muling yumanig sa bahay. Sinadya ni Lovina na sumubsob sa dibdib ni Bandolph. Ang kanyang mga kamay humawak ng mahigpit sa polo ng lalaki. Ang bango ng kanyang jasmine ng pabango ay tila mas lalong tumindi dahil sa init ng kanilang mga katawan. Sir Van, huwag niyo akong itulak. Pagmamakaawa ni Lovina habang nakatingala sa kanya. Ngayong gabi lang, hayaan niyo na maging totoo tayo. Walang engineer, walang kasambahay, 2 tao lang na kailangan ng init sa gitna ng bagyo. Naramdaman ni Bandolph ang malambot na balat ni Lovina na dumidikit sa kanyang mga braso. Sa gitna ng dilim, ang lohika at moralidad ni Bandolph ay tila isang tulay na unti-unti nang binabaha ng pagnanasa. Inilapit ni Lovina ang kanyang muka, sapat na para maramdaman ni Bandolph ang kanyang hininga. Vand, bulong ni Lovina, ang unang pagkakataon na tinawag ng lalaki sa pangalan nito nang walang Sir. Dahan-dahang nilapit ni Lovina ang kanyang mga labi sa labi ni Bandolph. Ang bagyo sa labas ay tila wala ng kumpara sa bagyong namumuo sa loob ng silid na yon. Ang pundasyon ay tuluyan ng nanganib sa isang halik na maaaring magpabago sa lahat. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay ang maliit na apoy na kandilang sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa bahagyang nakabukas ng bintana. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa pintig ng puso ni Bandolph. Sa kanyang bisig, naramdaman niyang maraang panginginig ni Lovina. Isang panginginig na hindi alam ni Bandolph kung dahil sa lamig o dahil sa matinding pagnanasa. Lovina, hindi natin dapat ginagawa to. Bulong ni Bandolph, ang kanyang boses ay paus, tila isang makinang kinakapos ng langis.
Bakit, Vand? Dahil ba sa mga blueprint mo? Dahil ba sa mga batas ng engineering? Lalong sinisik ni Luvin ang kanyang sarili. Ang manipis na silk camisole nito ay tila naglalaho na sa pagitan ng kanilang mga katawan. Ang puso hindi isang struktura na kailangan laging tuwid. Minsan, kailangan din ito na bumigay sa bigat ng nararamdaman. Dahan-dahan itinaas ni Luvin ang kanyang kamay at hinaplos ang panga ni Bandolph. Ang kanyang mga daliri na may bakas ng init ay gumuhit sa mga labi ng lalaki. Sa sandaling yun, ang lahat ng kalkulasyon ni Bandolph tungkol sa tama't mali ay tila naging maling numero sa isang equation. Isang gabi lang, Vand. Isang gabi ng mundo ay hinto para sa ating dalawa. Muling bulong ni Luvina. At sa gitna ng katahimikan ng mansyon, tuluyan na nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na nagsimula sa pag-aalinlangan, ngunit agad na naging marubdob. Isang halik na may lasa ng kataksilan at panunukso. Naramdaman ni Bandolph ang paglambot ng kanyang buong pagkatao. Ang pader na 7 taon niyang iningatan ay tila gumuho sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, isang biglang liwanag ang tumama sa pasilyo sa labas ng kwarto. Ang kuryente ay biglang bumalik. Ang buong silid ay napuno ng liwanag mula sa ceiling lights. Agad na napatigil si Bandolph, tila nahimasmasan mula sa isang masamang panaginip. Ang liwanag ay nagsilbing salamin na nagpakita sa kanya ng katotohanan. Ang kanyang sarili sa loob ng kanyang kwarto, kasama ang kanilang kasambahay na halos wala ng saplot. Sir Van, nakabalik na kuryente. Ang boses ni Nanay Soling mula sa pinto'y tila isang hatol ng kamatayan. Nakatayong matanda sa pintuan, may hawak na baso ng tubig at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pait. Nakita niyang ayos ng dalawa. Nakita niyang pagkakalapit ay hindi na kailangan ng paliwanag. Mabilis na lumayo si Bandolph kay Luvina. Halos mahulog ito sa kama. Ang mukha ni Bandolph ay namutla, habang si Luvina naman ay dahan-dahang nagayos ng kanyang sarili. May isang mapanuyang ngiti na hindi nakita ni Bandolph pero malinaw na nakita ni Nanay Soleng. Nanay, hindi tong iniisip niyo. Nauutal na sabi ni Bandolph habang mabilis na kinukuha ang kanyang bathrobe para takpan ang sarili. Engineer, ang mga mata ko ay malinaw pa. Malamig na sabi ni Nanay Soleng. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Ang pundasyon na pinaghirapan ninyo ni Rinaya ay mukhang hinayaan mo ng pasukin ng anay. Tumingin ang matanda kay Luvina na ngayon ay tumayo na ng may lantarang kayabangan. At ikaw, Luvina, maganda ka dahil ang kasalanan ginawa mo sa dilim ay sisiguraduhin ko na magliliyab sa liwanag. Naiiwang tulala si Bandolph sa gitna ng kanyang kwarto. Ang bagyo sa labas ay humupa na, pero alam niyang tunay na unos sa loob ng kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Hindi nakatulog si Bandolph sa natitirang mga oras ng madaling araw. Bawat sulok ng kanyang silid ay tila nagpapaalala sa kanya ng pabangong jasmine at ng halik na nagnanakaw ng kanyang dangal. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ng dismayadong mukha ni Nanay Soleng. Bilang isang engineer, alam niyang isang bitak sa struktura kapag hindi agad naayos ay magtutuloy sa tuluyang pagguho. Anong ginawa ko? Bulong niya habang nakatingin sa kanyang blueprint na ngayon ay tila wala ng saysay. Kinaumagahan, balut ng kakaibang katahimikan ng hapagkainan, si Luvin ay tila wala ng bahid ng pagsisisi. Sa halip ay mas nagiging mapangahas ang bawat kilos nito. Habang nagsisilbi ng kape, sinadya niyang haplusin ang balikat ni Bandolph sa harap mismo ni Nanay Soleng. Sir, kailangan niya ng lakas ngayon. Mukhang napagod kayo kagabi. May mali siya niyang bulong. Bago pa makasagot si Bandolph, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng gate. Kasunod nitong mabilis na yabag ng mga takong sa semento. Van! I'm home! Ang boses ni Diana ay tila isang kidlat na gumising sa buong mansyon. Halos mabitawan ni Bandolph ang kanyang tasa. Ang asawa niyang dapat inasa Milan pa ng isa pang linggo ay narito na. Maliwanag ang muka, bitbit ang mga shopping bags at puno ng pananabik. Zia, bakit? Bakit ngayon ka lang? Nautal na tanong ni Bandolph habang mabilis na tumatayo para salubungin ng asawa. I finished the show early. I wanted to surprise you, honey. Masayang hinalikan ni Ziana si Bandolph sa mga labi, ngunit bigla na patigil ang fashion empress. Kumunot ang noon nito habang sumisingot sa hangin.
Wait, bakit ang may jasmine ang paligid mo? At, Vand, why do you look like you've seen a ghost? Bago pa makapagsalita si Bandolph, lumapit si Lovina na may dalang baso ng tubig. Suot ang kanyang pinaka-inosenteng ngiti. Welcome home, Madam Sienna. Ako po si Lovina, ang bagong kasambahay. Pasensya na po, naglagay po ako ng air freshener kanina kaya amoy bulaklak. Tinitigan ni Sienna si Lovina mula ulo hanggang paa. Bilang isang fashion designer, matalas ang kanyang mata sa mga detalye. Napansin niyang kapal ng makeup ng kasambahay at ang uniformeng sadyang pinatulas. Lovina, right? I didn't know the agency sends models as maids now. Malamig na puna ni Sienna. Lumingon siya kay Nanay Soleng na nakatayo sa gilid. Nanay Soleng, kamustang bahay habang wala ako? Tumingin si Nanay Soleng kay Bandolph. Pagkatapos ay kay Lovina, ang kanyang puso ay nagtatalo kung sasabihin na bang katotohanan. Maayos naman ang bahay, Sienna, pero may mga anay na nagsisimulang sumira sa mga gamit dito. Naramdaman ni Bandolph ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang likuran. Alam niya sa bawat ngiti ni Lovina ay may nakatagong patalim na handang sumaksak sa kanyang pagsasama kay Sienna. Sa loob ng mensyong Castueras, nagsimula na ang pinakamahirap na digmaan. Ang digmaan para sa katotohanan sa gitna ng mga lihim at panunukso. Ang pagbabalik ni Sienna ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, tila lalong bumigat ang atmosfera sa loob ng mansyon. Bilang isang structural engineer, sanay si Bandolph na ayusin ang mga lamat sa semento, pero ang lamat sa kanyang konsensya ay tila hindi kayang tapalan ng anumang materyales. Habang nasa loob ng kanilang silid-tulugan, napansin ni Sienna ang isang bagay sa ilalim ng kanilang kama habang nag-aayos siya ng kanyang maleta. Isang maliit na bote ng pabango. May amoy ng jasmine. Vand, ano to? Tanong ni Sienna, ang boses ay kalmado pero may talim. Napalingon si Bandolph mula sa kanyang pagbabasa ng blueprint. Halos tumigil ang kanyang mundo. Baka nahulog yan ni Lovina habang naglilinis siya kahapon. Pinagalitan ko na siya. Masyado siyang kampante sa loob ng kwarto natin. Bakit siya nasa loob ng kwarto natin nang wala ka? At bakit ang pabangong ito ay amoy na amoy sa mga unan mo? Lumapit si Sienna, ang kanyang mga matay na nunuri. Bilang reyna ng fashion, alam niya kung kailan may hindi tugma sa disenyo ng isang kwento. Samantalang sa kusina, palihim na nakangiti si Lovina habang nagluluto. Sinadya niyang iwan ang bote ng pabango doon. Alam niyang mabilis ang mata ni Sienna, ngunit hindi lang yun ang kanyang plano. Kinuha niyang kanyang phone at nagpadala ng isang anonymous message sa personal na numero ni Sienna. Check your husband's study room drawer. The blueprint isn't the only thing she's designing at night. Pagkabasa ni Sienna sa mensahe, tila kumulong kanyang dugo. Hindi siya naniwala agad, pero ang binhi ng duda ay naitanim na. Kinahapunan, habang nasa site si Bandolph, nagtungo si Sienna sa study room. Doon bumungad sa kanya si Lovina na kunwari naglilinis ng masusi. Madam, pasensya na po. Nililinis ko lang po itong drawer ni Sir Vand. Masyado po kasing madumi. Sabi ni Lovina, habang dahan-dahang tinatago isang kulay lilang lace na panyo sa ilalim ng mga folder. Anong tinatago mo, Lovina? Mabilis sa tanong ni Sienna. Hinablot niyang panyo. Ang panyo ay may borda ng titik L at amoy na amoy ditong pabangong jasmine. Madam, sa akin po yan. Nahulog ko lang po siguro noong minamasahe kong balikat ni Sir Vand dahil sobrang pagod siya kagabi. Nakayukong sabi ni Lovina, pero sa loob-loob niya ay nagdiriwang siya. Minamasahe? Sa loob ng study room? Sa madaling araw? Ang boses ni Sienna ay gumaralgal sa galit. Opo, madam. Sabi po kasi ni Sir, kailangan niya ng init dahil malayo kayo. Pasensya na po, sumusunod lang po ako sa utos ng amo. Uling hirit ni Lovina bago mabilis na lumabas ng silid. Naiwang nanginginig si Sienna habang hawak ang panyo. Ang laso ni Lovina ay tuluyan ang pumasok sa kanyang sistema. Hindi na lang ito basta ang duda. Para sa kanyang pundasyon ng kanyang 7 taong kasal ay nagsisimula na ring gumuho gaya ng mga anay na unti-unting kumakain sa kahoy ng kanilang tahanan. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging kasing bigat ng simento.
Hawak pa rin ni Sian ang kulay lilang panyo na may titik L. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisigaw ng kataksilan. Hindi na siya makapaghintay na dumating si Bandolph. Ang apoy sa kanyang dibdib ay kailangang ilabas ngayon din. Pababa si Lovina mula sa ikalawang palapag. May bitbit na basket ng labahan. Nakasuot siya ng isang manipis na house uniform na sadyang pinaiksi at may bakas pa na mapangakit ng ngiti sa kanyang mga labi habang humuhuni ng isang malambing na kanta. Lovina. Ang tawag ni Sian ay kasing talim ng kidlat. Napatigil si Lovina, ngunit salip na matakot, dahan-dahan siyang lumingon na may tila inosenteng muka. Bakit po, Madam Siana? May kailangan po ba kayo? Ang kailangan ko ay ang katotohanan! Sinampal ni Siana sa harap ni Lovina ng panyo. Anong ginagawa nito sa drawer ng asawa ko? At anong lakas ng loob mo para sabihin binibigyan mo siya ng init habang wala ako? Kumalakak ng bahagya si Lovina. Isang tunog na sadyang para manginis. Ibinaba niyang basket at tumayo ng tuwid. Tila hinahamon ang otoridad ng kanyang amo. Madam, huwag niyo pong isisi sa akin kung ang asawa niyo mismo naghahanap ng wala sa inyo. Engineer si Sir Van. Alam niya kung kailan mahinang struktura. At sa mga gabing, wala kayo. Ako ang nagsilbing suporta niya. Walang hiya ka! Hindi na nakapagpigil si Siana. Sa isang mabilis na galaw, dumapong kanyang palad sa pisngi ni Lovina. Ang tunog ng sampal ay malingaw-ngaw sa buong sala, sapat na para mapatigil maging ang mga ibon sa labas ng bintana. Napalingon ang ulo ni Lovina sa lakas ng tama. Nang humarap siyang muli, may bakas na ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Pero sa halip na umiyak, tumawa siya ng mas malakas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at pagnanasa. Sige madam, sampalin niyo pa ako. Pero hindi niyan mabubura ang katotohanan na sa kwartong ito, sa mismong kama niyo. Naramdaman ni Bandolph ang init na hindi niyo naibigay. Panunukso ni Lovina. Kahit napalayasin niyo ko, ang amoy ko ay mananatili sa balat niya. Layas! Ngayon din lumayas ka sa bahay na ito! Sigaw ni Siana, ang kanyang boses ay gumarigalgal na sa halong galit at sakit. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Engineer Bandolph. Nakita niyang eksena. Si Siana na nanginig sa galit at si Lovina na may pasa sa pisngi at nakakalokong ngiti. Anong nangyayari dito? Tanong ni Bandolph, ang kanyang puso'y tila bumagsak sa kanyang sikmura. Mabilis at tumakbo si Lovina patungo kay Bandolph at yumakap sa baraso nito, kunwari nanginginig sa takot. Sir Van, tulungan niyo po ako. Sinaktan po ako ni Madam. Sinasabi ko lang naman pong totoo na mahal niyo rin ako. Tumingin si Siana kay Bandolph. Ang kanyang mga matay puno ng luha ng pagkabigo. Bandolph, totoo ba? Totoo ba na pinatulan mong ahas na ito sa loob ng sarili nating tahanan? Napako sa kinatatayuan si Bandolph. Bilang isang engineer, alam niyang collapse ay hindi na maiwasan. Ang unang sampal ay hindi lang parang kay Lovina. Ito ang hudyat ng paghuhunan lahat ng kanyang pinapahalagahan. Nanatiling nakakapit si Lovina sa braso ni Bandolph. Ang kanyang mga hikbi ay tila musika ng tagumpay sa kanyang pandinig. Sa kabilang banda, si Siana ay nakatayo sa gitna ng sala. Mukhang isang rinang nawala ng trono pero hindi nawawala ng dangal. Ang panyo na may amoy ng jasmine ay dahan-dahan nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Bandolph, sumagot ka. Halos pabulong na sabi ni Siana, pero ang bawat salita ay may bigat na isang hatol. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Nasa loob ng 7 taon nating pagsasama, mas pinili mong maniwala sa panunukso ng isang strangyero kaysa sa sumpa nating dalawa? Napayuko si Bandolph. Bilang isang structural engineer, sanay siyang magbigay ng solusyon sa bawat stress at strain. Pero sa pagkakataong ito, ang bigat ng kasalanan niya hindi kayang kalkulahin ng anumang formula. Zia, I'm so sorry. Simula ni Bandolph, ang boses ay basag. Hindi ko ginusto. Ang ulan, ang dilim, nagkamali ako. Isang mapait na tawang kumawala sa mga labi ni Siana. Nagkamali. Bandolph, ang pagkakamali ay kapag nakalimutan mong bumili ng gatas. Ang tawag dito ay pagtataksil.
Hinayaan mo na pasukin ng anay ang pundasyon ng bahay natin habang ako nagtatrabaho para sa kinabukasan nating dalawa. Biglang humarap si Lovina kay Ziana. Wala nang bakas ng kunwaring takot. Bakit niyo siya sinisisi, madam? Kung naging sapat kayong asawa, hindi siya maghahanap ng iba. Masyado kayong abala sa mga tela at fashion niyo. Nakalimutan niyo na may asawa kayo na nangangailangan ng init. Hindi siya maghahanap ng iba. Sa tingin niyo ba, sapat ng pera at kasikatan para mapanatiling sa lalaki? Shut up, Lovina! Sigaw ni Bandolph. Sabay paitas nang inalis ang kamay ng dalaga sa kanyang braso. Huwag kang makialam dito. Nagkamali ako, oo. Pero wag mong pagsalita ng ganyan. Ang asawa ko. Asawa? Ngumisi si Lovina habang pinupunasan ng dugo sa kanyang labi. Sir, huli na para maging bayani. May nangyari na sa atin. Alam mo yan. At kahit na anong gawin ninyo, ang bahid na iniwan ko sa puso mo hindi na mabubura. Tumingin si Rihanna kay Bandolph ng diretso sa mga mata. Gaano katagal, Wad? Gaano katagal mo kong ginagawang tanga sa loob ng sarili kong mansyon? Zia, maniwala ka. Yung gabing maulan lang, yun lang. Pagsusumamo ni Bandolph habang sinusubukan lumapit. Huwag mo kong hawakan! Pigil ni Ziana. Ang bawat haplos mo ngayon ay amoy jasmine. Ang bawat salita mo ay tunog ng kasinungalingan. Hinarap ni Ziana si Lovina. At ikaw, akala mo nanalo ka na? Akala mo bang siyang tulad mo'y makakakuha ng respeto sa bahay na ito? Isa ka lang panandali ang aliw, Lovina. Isang depektong kailangang itapon para hindi tuluyang gumuho ang buong gusali. Ziana, please, pag-usapan natin to. Pakiusap ni Bandolph. Wala na tayong dapat na pag-usapan, engineer. Malamig na sabi ni Ziana. Dahil sa gabing ito, ang perfect design ng buhay natin ay dinideklara ko ng condom. Lumabas kayong dalawa. Ngayon din! Naiwag nakatayo si Bandolph sa gitna ng sala habang pinapanood si Ziana. Napakit ng hagdan. Ang mansyon na itinayo niya ng may buong pagmamahal ay tila naging isang malawak na libingan ng kanilang mga pangarap. Si Lovina naman ay nakatayo sa isang sulok. May ngiti ng tagumpay. Hindi alintadang pinsalang ininulot niya. Ang gabi ay kasing lamig ng huling gabi na maulan na sumira sa lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng kuryenteng babalik upang magbigay ng liwanag. Ang tanging liwanag na naroon ay ang matatalim na kidlat sa mga mata ni Ziana habang pinapanood ang kanyang asawa na nag-iimpake. Zia, please, kahit nasa guest room lang muna ako, hayaan mo kong magpaliwanag ng maayos kapag kalmado ng lahat. Pagsusumamo ni Bandolph habang nilalagay ang kanyang mga gamit sa isang duffel bag. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng matitibay na materyales ay nanginginig sa takot na tuluyan ng mawala ang babaeng buhay niya. Hindi ka ba nakakaintindi, Bandolph? Ang boses ni Ziana ay parang yelo, malamig at nakakasugat. Ang bawat segundo na narito ka sa harap ko, naaalala ko kung paano mo hinayaan na dungisan ng babaeng yun ang lahat ng pinahalagahan ko. You didn't just break a promise, engineer. You demolish our sanctuary. Sa kabilang panig ng mansyon, abala rin si Lovina sa pag-aayos. Ngunit hindi siya mukhang sawi. Suot niya ang isa sa mga mamahaling silk robe na ninakaw niya sa closet ni Ziana habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Akala ba niya ay tapos na ako? Bulong ni Lovina habang pinapahira ng pasa sa kanyang pisngi. Ngayong wala nang asawa niya, mas madali ko na siyang makukuha. Bitbit ang kanyang bag, lumabas si Lovina sa pasilyo at doon ay nasa lubong niya si Nanay Soleng. Ang matanda ay nakatayo ng tuwid. Hawak ang isang walis na tila ba handa na itong gamitin bilang sandata. Aalis na ako, Nanay Soleng. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magtatagal sa labas. Babalik ako dito bilang bagong may-ari ng mansyong ito. Mapangasar na sabi ni Lovina. Ang basura, Lovina. Ang basura, Lovina. Kahit gaano mo balutin ng ginto, mabaho pa rin. Tugon ni Nanay Soleng. Ang akala mo'y tagumpay na. Yun ang magiging hukay mo. Hindi ka magiging sapat para sa isang lalaking tulad ni Bandolph kapag nagising na siya sa katotohanan. Hindi sumagot si Lovina at tuloy-tuloy na bubaba ng hagdan. Naabutan niya si Bandolph sa may pinto, bitbit ang bag nito. Vand, saan tayo pupunta? Pwede tayong tumuli sa kondo ko na muna. Malamig na wika ni Lovina
habang pilit na humahawak sa braso ni Bandolph. Sa unang pagkakataon, tinignan ni Bandolph si Luvina ng may matinding pandidiri. Marahas niyang inalis ang kanyang braso. Wala tayong pupuntahan, Luvina. Lumayo ka nga sa akin. Dahil sa'yo, nawala sa akin ang lahat. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero higit sa lahat, hinding-hindi kita gustong makita pa ulit. Nagulat si Luvina. Ang inaasahan niyang happy ending kasamang engineer ay biglang naging bangungot. Pero Vand, ang nangyari sa atin, isang pagkakamali na pagsisisihan ko habang buhay! Sigaw ni Bandolph. Bago tuluyang lumabas ng pinto at sumakay sa kanyang sasakyan, iniwan si Luvina sa madilim na kalsada. Naiwang mag-isa sa Siana sa gitna ng malawak at tahimik na mansyon. Humahagulo siya sa paanan ng hagdan. Iyakap ang kanyang sarili. Ang perfect design na kanyang buhay ay gumuho na at ang tanging natira ay ang mga anino ng kataksilan na paulit-ulit na bumabalot sa kanyang puso. 3 araw na ang nakakalipas. Simula nang lumaya si Bandolph at mapalaya si Luvina. Ngunit ang mansyon ay tila nananatiling malamig. Hindi kumakain ng maayos si Siana. Ang kanyang mga matay malalim at puno ng puyat. Bilang isang designer, sanay siyang tumingin sa bawat tahi at hibla ng tela at alam niya na may hindi tugma sa disenyo ng mga pangyayari. Ziana anak, kailangan mo kumain. Pagpilit ni Nanay Soling habang nilalagay ang mangkok ng sabaw sa mesa. Huwag mong hayaan na ubusin ka ng pait. Nanay, hindi ko matanggap, sagot ni Ziana. Ang boses ay paos. Si Vand, logical siyang tao. Structural engineer siya. Alam niyang bawat galaw niya. Paano siya biglang bibigay sa isang kasambahay na kapapasok lang? Parang may kulang sa kwento. Dahil sa kanyang hinala, nagtungo si Siana sa security room ng mansyon. 1 taon na nakakalipas na magpakabit si Barndolph ng mga lihim na security cameras bilang bahagi ng isang bagong smart home system na kanyang dinevelop. Ngunit hindi ito pinaalam sa mga tauhan sa bahay para sa seguridad. Nanginginig ang mga daliri ni Siana habang tinitignan ang mga recordings ng mga gabing wala siya. Pinanood niyang bawat kabanata ng panunukso ni Luvina. Doon niya nakita ang lahat. Nakita niya kung paano pumasok si Luvina sa study room ni Bandolph na halos walang suot. Nakita niya kung paano ito naglalagay ng kung anong likido sa kape ng kanyang asawa bago ito iabot. At ang pinakamatindi, nakita niyang gabing maulan kung paano sinadya ni Luvina na patayin ang main switch ng kuryente bago pumasok sa kwarto ni Bandolph. Ang hayop na yun! Bulong ni Siana habang tumutulong luha. Ngunit may isa pang nadiskubre si Siana. Nakita niya sa video na habang tulog si Bandolph sa sobrang pagod o dahil sa nilagay sa kape, kinuha ni Luvin ang cellphone ni engineer at doon nagpadala ng mga mensahe sa sarili nito para magmukhang may relasyon sila. Nakita rin niya kung paano maingat na itinanim ni Luvina ang panyo at pabango sa mga gamit ni Bandolph para sadyang mahuli ni Siana. Hindi lang siya nang gagahasan ng atensyon. Calculated ang bawat galaw niya para sirain kami. Sabi ni Siana, ang galit ay napalitan ng determinasyon. Kinuha ni Siana ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa nakaraan ni Luvina. Bawat pamilyang pinasukan niya at bawat pangalan na ginamit niya. Ngayon din. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit at madilim na paupahan, nakaupo si Luvina habang binibilang ang mga alahas na naitago niya. Bago siya mapalayas, nakatingin siya sa larawan ni Bandolph sa kanyang phone. Akala niyo ba, tapos na ako? Ngisi ni Luvina. Kung hindi ako magiging asawa ng isang kastueras, sisiguraduhin ko na walang matitira sa inyo. Hindi alam ni Luvina ang perfect design na kanyang binuo ay nagsisimula ng mabulgar sa ilalim ng matalas na mata ni Siana. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol na sa hustisya. Sa loob ng kanyang opisina sa mansyon, hindi maalis ni Siana ang kanyang tingin sa monitor ng computer. Ang mga folder na ipinadala ng kanyang private investigator ay naglalaman ng mga impormasyong hinding-hindi niya inaasahan. Luvina, o mas kilala bilang Lucia Venus. Basa ni Sinaya sa ulat, isang professional homewrecker na may track record sa pagpasok sa mga pamilya ng mga sikat na architect at engineers.
Nalaman ni Zinay na si Luvina ay dating naging asawa ng isang civil engineer sa probinsya na wala ng lahat ng ari-arian dahil sa kanyang mga manipulasyon. Ang bawat pamilyang pinasukan nito ay nagtatapos sa hiwalayan at pagguho ng kabuhayan. Ang lahat ng ginawa nito kay Bandolph, ang paglalagay ng pampatulog sa kape, ang pagpatay ng kuryente at ang pagtatanim ng ebidensya ay bahagi ng isang matagal ng laro. Hindi siya naghahanap ng pag-ibig, bulong ni Sienna habang nanginginig ang kanyang kamao. Naghahanap siya ng settlement. Gusto niyang sirain ang reputasyon ni Bandolph para makahingi ng milyon-milyon kapalit ng kanyang pananahimik. Samantalang sa isang lumang hotel, pilit na tinatawagan ni Lovina sa Bandolph. Hindi siya tumitigil hanggang sa wakas ay sumagot na lalaki. Van, honey, kailangan nating mag-usap. Malambing na sabi ni Lovina. May dala akong balita. Buntis ako, Van. At alam nating dalawa kung sinong ama. Natahimik ang kabilang linya. Si Bandolph na kasalukuyang nasa isang pansamantalang matitirhan ay tila binuhusan na nagyayelong tubig. Buntis. Imposible. Isang gabi lang yung Lovina. At wala akong matanda ang nangyari. Oh, Van, ang alaalay pwedeng mawala pero ang bungay mananatili. Tawa ni Lovina. Kung ayaw mong kumalat ang balitang ito at masirang yung lisensya bilang engineer, maganda ka ng 10 milyong piso. Yan lang ang kailangan ko para mawala ko sa buhay niyo ni Sienna habang buhay. Ngunit hindi alam ni Lovina na naka-conference call palang usapan na yon. Sa kabilang linya, tahimik na nakikinig si Sienna kasamang kanilang abogado at ang mga pulis. Lovina, biglang sabat ni Sienna sa linya. Ang 10 milyon mo'y magiging 10 taon sa kulungan. Alam ko ng lahat. Alam ko tungkol sa pampatulog, sa CCTV at sa pekeng pagbubuntis mo sa huli mong biktima sa Cebu. Napaigtad si Lovina. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng kayabangan ay biglang namutla. Sienna, paano mo? Bilang sang engineer, sanay si Bandolph sa mga safety precautions. Malamig na sabi ni Sienna. At bilang asawa niya, sanay ako makakita ng pekeng materyales. Ang laro mo ay tapos na. Agad ay binagsak ni Lovina ang telepono at mabilis na nag-empake. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto ng hotel, sinalubong na siya ng mga otoridad. Doon sa harap ng maraming tao, ang mapanuksong anino ay tuluyan ng nalantad sa liwanag. Naiwang nanginginig si Bandolph habang hawak ang kanyang telepono. Ang tingin ni Sienna ang muling nagpabalik sa kanya sa realidad. Bandolph, umuwi ka na. Mag-usap tayo. Hindi lang biktima at salarin ko hindi bilang mag-asawang kailangan na muling itayo ang gumuho nilang tahanan. Ang bawat takbang ni Bandolph papasok sa mansyon ay tila may kasamang bigat ni 1,000 toneladang semento. Sa loob ng 7 taon, ang bahay nitong kanyang naging kanlungan. Ngunit ngayon, tila bawat sulok ay nanunumbat sa kanyang mga naging pagkukulang. Naabutan niya si Sienna sa sala, nakatitig sa bintana habang pinapanood ang dahan-dahan na paghupa ng dilim. Walang imik si Sienna pero ang kanyang tindig ay bakas ang pagod ng isang rinang katatapos lang sa isang madugong digmaan. Zia, ang boses ni Bandolph ay halos pabulong. Humarap si Sienna. Wala nang galit na nakita ni Bandolph nung huli silang mag-usap. Pero ang pinalit dito isang uri ng lungkot na mas masakit tingnan. Nakita kong lahat sa CCTV, Bandolph. Nakita kung paano kanya nilason, kung paano kanya minanipula. Humakbang palapit si Bandolph, ang kanyang mga matay puno ng pagsisisi. Zia, alam kong biktima ako ng kanyang mga plano, pero hindi ko pa rin mapapatawad ang sarili ko. Bilang isang engineer, dapat ay alam ko kung paano protektahan ang pundasyon natin. Hinayaan ko na magkaroon ng bitak. Hinayaan ko na pumasok ang tukso. Hindi lang bitak ang nangyari, Bandolph. Kumuho tayo, mariing sabi ni Sienna. Ang tiwala hindi parang gusali na kapag may nasirang bahagi ay madali mong matatapalan ng semento. Ang tiwala ay parang kristal na kapag nabasag, kahit na anong glue ang gamitin mo, mananatiling mga lamat. Alam ko. Dahan-dahan na lumuhod si Bandolph sa harap ng kanyang asawa, isang bagay hindi niya kailanman ginawa. Zia, gagawin ko lahat. Kahit na abutin ako ng habang buhay para muling itayong tiwalang yun. Gagawin ko. Handa akong dumaan sa bawat pagsusuri. Sa bawat pagdududa mo. Basta, wag mo lang akong isusuko. Hinawakan ni Sienna ang balikat ni Bandolph. Naramdaman niyang panginginig ng kanyang asawa. Nakausap ko ng abogado. Nakulong na si Lovina
at marami pang ibang pamilyang lumabas para magdemanda sa kanya. Pero Vanda, ang pagkakakulong niya hindi nangangahulugang maayos na tayo. Huminga ng malalim si Sienna at tumingin sa mga mata ni Bandolph. Kailangan natin na magsimula sa simula. At ang simula hindi dito sa mansyong ito na puno ng masasamang alaala. Gusto ko na ibenta natin ang bahay nito. Gusto kong mag-design ka ng bagong tahanan para sa atin. Isang tahanan na ang tanging pundasyon ay katapatan, hindi karangyaan. Nagangat ng tingin si Bandolph, may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gagawin ko siya. Iguguhit kong pinakamatibay na bahay sa buong mundo. Isang bahay na walang silid para sa mga lihim. Sa gabing yun, sa gitna ng katahimikan, nagsimulang mag-usap ang mag-asawa. Hindi na bilang arkitekto at designer, kundi bilang dalawang sugatang tao na nagnanais na pagdugtungin ng mga piraso ng kanilang mga puso. Ang paghilo ay hindi magiging mabilis, pero sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang unang bato para sa kanilang bagong pundasyon ay dahan-dahan nang inilatag. Isang taon nang mabilis na lumipas. Sa isang mataas na bahagi ng Antipolo kung saan matatanaw ang dahan-dahan na pagkutitap ng mga ilaw ng Maynila. Isang bagong strukturang nakatayo. Hindi to kasing laki ng dating mansyon ng mga Castueras. Pero ang arkitektura nito ay kakaiba. Puno ng malalaking bintanang hinahayaan ang bawat sinag ng araw na pumapasok. At walang madidilim na sulok na maaring pagtaguan ng mga lihim. Si Engineer Bandolph Castueras ay nakatayo sa balkonahe. Hawak ang isang rolyo ng blueprint. Ngunit hindi na ito design ng gusali. Ito ay plano para sa isang maliit na garden na pinapagawa na si Yana. Vand, ang lalim na naman ng iniisip mo. Isang malambing na tinig ang bumasag sa kanyang katahimikan. Lumapit si Yana, suot ang isang simpleng puting bestido. Wala nang bigat sa kanyang mga mata at ang kanyang ngiti muling naging totoo. Yumabos siya sa kanyang asawa at sinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Iniisip ko kung gaano katibay ang bahay na to, bulong ni Bandolph habang hinalikan ng tuktok ng ulo ni Sienna. Sa dinabi-dami ng project na natapos ko, ito ang tanging structure na masasabi kong perfect. Dahil ang ginamit mong materialis dito ay hindi semento at bakal, kundi ang pag-amin sa pagkakamali at ang pagpiling manatili. Sagot ni Sienna. Hindi naging madali ang huling 12 buwan. Sumailalim sila sa marriage counseling. Hinarap ang mga pagdinig sa kaso ni Luvina na ngayon inaharap sa patong-patong na kasong estafa at falsification at higit sa lahat, muling binuo ang bawat piraso ng kanilang tiwala. Pero sa bawat araw na lumilipas, ang lamat na iniwan na nakaraan ay unti-unti nagiging bahagi na lamang ng kanilang kasaysayan. Isang paalala na ang tunay na tibay ay nasusukat sa panahon ng lindol. May sorpresa ako sa iyo, sabi ni Sienna, habang kinukuhang kamay ni Bandolph at pinapatong to sa kanyang tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Bandolph. Ang kanyang lohikal na isipan ay tila tumigil sa pag-compute. Zia, ibig mong sabihin? Oo, Vand. Magkakaroon na tayo ng bagong project manager sa loob ng 7 buwan. Tawa ni Sienna habang may luhang ng liningning sa kanyang mga mata. Isang bagong buhay sa bagong tahanan. Binuhat ni Bandolph si Sinay at paikot na ininog sa kagalakan. Ang tunog ng kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog na matagal nang nawala pero ngayon hindi na muli maglalaho. Sa hindi kalayuan, nakatingin si Nanay Soling habang nagdidilig ng mga halaman. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Alam niyang sa pagkakataong ito, ang pundasyon ng pamilyang Castuera sa hindi na basta-basta magigiba ng anumang anay o bagyo. Ang kwento ni na Bandolph at Sienna ay hindi natapos sa pagguho, kundi sa isang mas matibay at mas magandang disenyo ng pag-ibig. Isang pag-ibig na napatunayang sa gitna ng kataksilan at panunukso. Ang katotohanan at kapatawaran pa rin ang pinakamatatag na pundasyon ng lahat. 5 taon na ang nakakalipas mula nang gumuho ang mundo ni na Bandolph at Sienna. Ngunit ngayon ang bawat sulok ng kanilang tahanan sa Antipolo ay puno na ng init at buhay. Hindi ng amoy ng jasmine ang nananaig, kundi ang amoy ng sariwang kape sa umaga at ang halimuyak ng mga bagong pitas na rosa sa hardin ni Sienna. Sa gitna ng malawak na sala, isang batang lalaki na may mapupungay na mata at matalinong tingin ng abalang-abala sa kanyang ginagawa. Siya si Bandolph Jr. o mas kilala sa tawag na VJ. Sa edad na 4 na taon, nakikitan sa kanyang hilig ng kanyang ama. Hindi mga laro ang kotse ang hawak niya,
kundi mga makukulay na wooden blocks na pilit niyang itinatayo ng mataas. Daddy, look! It's a skyscraper! Masayang sigaw ni VJ habang tinuturong kanyang gawa. Lumapit si Bandolph na ngayon ay mas maaliwalas ng muka at bakas ang tunay na kaligayahan. Lumuhod siya sa tabi ng anak at tinawakan ng balikat nito. Magaling VJ, pero tandaan mong turo ni Daddy ha? Anong pinaka-importante sa isang building? The foundation, Daddy, para hindi siya mag-fall. Sagot ng bata na may kasamang malawak na ngiti. Eksaktong lumabas si Naya mula sa kusina, bitbit ang isang tray ng merienda. Napahinto siya at napasandal sa hamba ng pinto habang pinagmamasdan ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Sa tuwing nakikita niya si VJ, naalala niya ng batang naging ultimate adhesive na tuluyang nagdikit sa mga lamat ng kanilang nakaraan. Vand, VJ, magmerienda na muna kayo, tawag ni Sienna. Agad na tumakbo si VJ sa kanyang ina't yumakap sa binti nito. Mommy, Daddy says may building strong. Of course it is, anak. Kasing tibay ng love ni Mommy at Daddy. Sagot ni Sinaya habang hinalikan ng noon ng bata. Nang magtagpo ang mga mata ni Bandolph at Sienna, tila may isang silent conversation na naganap. Isang pasasalamat para sa pagkakataong muling bumuo. Si VJ ang naging paalala sa kanila ng bawat pagkakamali ay pwedeng itama at ang bawat guho ay pwedeng pagmula ng isang mas magandang disenyo. Zia, tawag ni Bandolph habang inaalalayan ang asawa sa pag-upo. Salamat. Para saan? Tanong ni Ziana. Para sa pagpili sa akin. Para kay VJ at para sa pagtuturo sa akin na ang pinakamagandang structure na nagawa ko ay hindi gawa sa semento, kundi ang pamilyang ito. Sa labas ang araw ay dahan-dahan na lumulubog, nagbibigay ng gininto ang liwanag sa kanilang tahanan. Wala nang takot, wala nang mga anin ng kataksilan dahil sa bawat halakak ni VJ at sa bawat haplos ni Vandolph at Ziana. Alam nilang pundasyong itinayo nila sa pangalawang pagkakataon ay hinding-hindi na muling mayayanig ng anumang bagyo. Ang perfect design ay hindi na lang isang blueprint sa papel. Ito ay naging buhay, may hininga, at may pangalan. Si VJ, ang batang nagpapatunay na ang pag-ibig na dumaan sa apoy ang siyang pinakamakinang at pinakamatatag sa lahat.